Ito yung sunod, mga kababayan. Actually, mga kababayan, ito kagabi, pinag-usapan na natin to. Ngayon, mga kababayan, nakakapagtaka lang, ako po'y nagtatanong, bakit nagkaroon ng bahay si Trillanes sa Antipolo? Tanong ko lang, mayroon palang bahay si Trillanes sa Antipolo? Isa din yan sa katanungan, mga kababayan. Sinabi kasi ng Marines, no, isa sa nagpakilalang Marines, mga kababayan, na si Trillanes daw binigyan ng pera, no, hinatira ng pera sa Antipolo. So paano nangyari na hinatira ng pera si Trillanes sa Antipolo? May bahay pala si Trillanes sa Antipolo. Ito po, mga kababayan, pakinggan ninyo. Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Pilipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay napabaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sumisiraan ang kredibilidad nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi with dalawang mata namin nakikita namin, sir, kung anong abutan ng mga media, kung anong laro ng mga media, at kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishment dyan sa Makati. Ayan na naman. Saan po ito sa Makati? Sa Valero? Ayan na. Sabi nila, minamanipula daw ng media, siniraan daw ang 18 Marines. Nakita daw nila kung gaano karaming media ang inabutan at binayaran para baliktarin sila. Pakinggan nyo sa may Makati daw, isang establishmento sa Makati, ang mga media binayaran daw para masira sila. Ngayon, mga kababayan, tignan nyo ang palusot nila. At Kung kayo ang nasa korte, i-file ninyo sa korte yan, na ikaw mismo nakakita na may mga medyang binayaran para sirain ang kredibilidad nitong 18 Marines. Tapos dadalhin nyo ng Marines sa korte at ikaso. Saan ang pruweba na ipakita mo na may medyang binayaran? Ito pakinggan ninyo. Ang palusot nila, huli na naman, gumawa na naman ng kwento na binayaran daw ang mga media para masira sila. Pakinggan ninyo. ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishment dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po? Ano po, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko lang po muna sasabihin po, ma'am. Bali, una sa... Diba? Pwede bang banggitin ang building? Hindi daw pwedeng sabihin. Ngayon, ang sabi ng media, meron ka bang picture? Ito Sisiwalat ko na lang po kung andyan na sa investigasyon po, ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong... Yes po. Kitang-kita po sa dalawang mata ko kung paano nila laruin. Ayan na naman sa kita-kita ng dalawang mata mo. So, ibig sabihin, saksakan namin ng USB yung likod ng ulo mo. Tapos kukunin namin yung memory. So, ang gagawin natin dito, mag-lie detector tayo. Kasi, mata-mata lang ang ebidensya nila eh. Wala silang proof. Ngayon kasi mga kababayan, mahirap kasi gumawa ng kwento kung mata-mata lang. Kahit ako, pwede kong sabihin hindi kayo mga Marines eh. Pwede kong sabihin, mga bodyguard kayo ni Sarah. Bakit? Kitang-kita ko rin eh. So, yun pag ganun ba, ebidensya na yon? Hindi pa rin. Ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang credibility? Sir, from the very beginning, kaya kami gumanito, sir, sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masigmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, krisis, dahil napupunta sa korupsyon. Narinig ninyo? Sa mga kababayan daw niya sa Mindanao, baha, gutom, krisis, kasi ninanakaw at napunta sa korupsyon. So, magbigay ka ng specific lugar sa Mindanao na nagugutom at binaha. Lugar sa Mindanao na binaha, gutom at krisis. Ang pagkakaalam ko, ang laging nagbaha, Davao eh. Nang nakaraan, binaha, Iligan.
Pero hindi naman po rason na binaha ang Iligan dahil sa korupsyon. Binaha sila doon kasi nandyan ang Maria Cristina Falls na galing sa Mount Malindang na kapag lumakas ang ulan, dyan talaga babagsak ang tubig kaya sila babahain. Gilid sila ng dagat eh. Harap sila ng Lake Lanao eh. Pag ang Lake Lanao mapuno, lalaki ang tubig. O saan po ba yung laging binabaha at nagugutom? Magbigay kayo ng specific. Yeah? Yung pira sana na para sa flood control. Diba? Or sa health ng mga tao. Kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concern kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng bansang Pilipinas na ito. 18 point something trillion daw ang utang ng bansang Pilipinas na to. Ito yung sinasabi nitong Marines. Ganyan din sinasabi ni Sara eh. 18 point something trillion daw ang utang ng Pilipinas. Sige nga, himay-himayin natin. Magkano ang utang na iniwan ni Digong? 7 trillion. So paano nyo nasabing 18 point something trillion ang utang? Saan po kayo kumukuha ng statistic na ganyan na 18 trillion? Kasi simula ng pag-upo ni Marcos Jr., utang pa lang ni Digong, no, tumubo man lang 2 trillion doon sa 14 trillion. So, 14, 15, 16. Tapos, binayaran dahan-dahan, alam ko bumababa eh. So, bakit nasabing 18? Lahat ng mga sinasabi nito, ganyan din mga sinasabi ni Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung script nila is scripting eh. Yeah? Yung the design is very designing. Yeah? The saying is very sabihin eh. Di ba yung styling is very design eh. The design is very gayahin eh. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin natatakta lang sa sarili namin na iwanan sila ng ganyan kalaking utang ng bansa Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga... Sisihin nyo si Digong kasi si Digong ang nag-iwan ng 14 trillion na utang. Di ba? Kaya nga mga kababayan, the design is very designing. The kwento is very storytelling. Yung script ni Sara, script din nila. Alam nyo ba na ang laki-laki na ng utang ng Pilipinas? Alam nyo, makukuha. Huwag nyo akong patayin, di ba? Yung script ni Sara, pag ako pinatay, ganun din ang script ni Leandro Libeste. Pag ako patayin, huwag nyo akong patayin, di ba? Wala eh. The script is very storytelling eh. The storytelling is very scripting eh, di ba? testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mystery media. Meron pa ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila? Yung abutan. Sa security personnel, sir, hindi namin gawain yung panay ganyan-ganyan kasi nakapokus kami sa VIP namin, sir. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Ayan na naman tayo. Orly Gutesa. Anong kinalaman ni Orly Gutesa? Sabi niya kanina, nakita daw niya dyan sa Makati. Yung abutan ng mga media at mga trolls, binayaran daw. So bakit ka napunta kay Orly Gutesa? Si Orly Gutesa, matagal na ilang buwan na yun eh. Kakasabi mo, nakita mo nung nakaraan lang, nakita niyo dyan. So ibig sabihin kasama niyo si Orly Gutesa habang nanood kayo na nag-abutan ng ang media binayaran? Kita mga script nila mga kababayan. Katulad nung isa, sabi niya si Trillanes daw hinatira ng pera doon sa bahay sa Antipolo. Kaya tawa ako ng tawa mga kababayan eh. Kasi sabi ko, si Trillanes nag-Antipolo na? 'Di ba? Ito pa ito, pakinggan niyo mga kababayan. Wait lang kasi nawala yung boses eh. Nawalan kami tuloy ng to the Armed Forces of the Philippines, sir. Nagkaroon kami na sana ng permanenteng trabaho dahil sa flood control na yan, nawalan kami tuloy ng trabaho. Ano yung ibubuhay namin ngayon sa pamilya namin? Tanga-tanga ka, bakit ka pumasok sa ganyan? Nagkaroon kami na sana ng permanenteng trabaho dahil sa flood control na yan, nawalan kami tuloy ng trabaho. Ano yung ibubuhay namin ngayon sa pamilya namin? To the Armed Forces of the Philippines, sir. Nanawagan sila sa EFP na sana bigyan daw sila ng trabaho. Ano daw ipapakain nila sa pamilya nila? Tanga-tanga ka pala eh.
Ya? Bakit ka pumunta dyan at sumali ka dyan? Oo. Ito mga kababayan, yung sinabi niya na si ano daw. Sir, ganun pong reaction nyo sa sinabi ng Trillanes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay tasampahan ng kaso. Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan. Kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, yun sa Antipulo. Patuling nag-deliver ako dyan. Kasama ko si Mark Tiksay. Noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver sa bahay. Actually mga kababayan na, dito ako nagtaka. Hindi ko pinagtanggol si Trillanes Paano nangyari na si Mark Tiksay ang magpadala or maghatid ng pera kay Trillanes, samantalang si Trillanes galit na galit kay Mark Tiksay? Sige nga mga kababayan, alam nyo, binaliktad nyo na mga Marines Paano nangyari na si Trillanes ay hahatiran ng pera ni Mark Tiksay, samantalang si Mark Tiksay ay galit na galit si Trillanes dyan? Eto na naman tayo Eto na naman tayo. Sa hinulugang taktak ba? Paano nangyari Paano nangyari na si Mark Tiksay ang maghatid ng pera at driver daw siya ni Mark Tiksay, naghatid ng pera sa bahay ni Trillanes sa Antipolo, samantalang si Mark Tiksay, galit na galit si Trillanes dyan? Sige nga, noon pa yan Paano nangyari si Mark Tiksay? Tauhan ni Digong yan. Ano pong reaction nyo sa sinabi ng Trillanes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay tasampahan ng kaso? Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan. Kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, yun sa Antipulo. Patuling nag-deliver ako dyan. Kasama ko si Mark Tiksay. Noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver. 2025. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil kitang-kita namin lahat. Kapit clear siya, pinag-deliver natin sa Antipolo? Si sir, Antonio Trillanes, former. So pwede malaman kung magkano? Yun, sir, yung portable coupon, envelope. Siguro, sir, naglalaman ng 10M yun. Mga ilang beses yun, sir? Sa ako, sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung kasama ko, nag-deliver. Ang sabi nila, ang i-deliver nila kay Trillanes, $2 million. Bakit ngayon ang i-deliver niya 10 million? Ano ba talaga? Ano ba totoo? $2 million o 10 million pesos? Kasi nalilito na kami. Ang sabi nila, si Trillanes hinatiran ng $2 million. Ngayon, ang sabi niya, 10 million pesos. Ano ba talaga totoo? Pakinggan natin Beses yun, sir? Sa ako, sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Isang beses. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. So, hindi niya may pagkakaila yun. Kung ano lang yung totoo, kahit pinapasinungalingan niya yun, huwag siyang magsinungaling, sir. Huwag kang magsinungaling. Alam nyo, sa totoo lang, pwede nating sabihin nagsinungaling si Trillanes kung meron kang ebidensya, picture, conversation na ihatid kay Trillanes. Picture man lang ng bahay, picture ng sasakyan, at picture ninyo na si Trillanes tumanggap. Para sabihin natin na si Trillanes nagsisinungaling kasi may ebidensya kayo. Pero kung ang sasabihin nyo na naman ninyo, hindi po namin gawain, ma'am, sir, ang mag-picture-picture kasi mga VIP po kami. At putang ina. Para ka lang nagsabi na, kakasuhan ko si Trillanes, bakit? Binarang niya ako. Ngayon, pagdating sa Korte Suprema o sa Husgado, paano ka nakakasigurong binarang ka niya?
Paano nangyaring binarang? Kasi ganito po bumili po siya ng manika. Yung manika na yan, sinasaksak-saksak po niya ng karayom. Kaya habang sinasaksak-saksak ng karayom ni Trillanes, lumalaki ang tiyan ko. Pag sinaksak niya, umuutot ako. Sir, madam. Sinaksak niya yung itlog ko. Nagkaroon ako ng luslos. Ito po, sinaksak niya yung kidney ko. Nagka-UTI ako. Ganon ba? Paano ka papaniwalaan ngayon ng Korte Suprema niyan? Magdala ka ng doon, manika. Magdala ka ng kandilang itim. Tapos isulat mo doon, tapos mag-Latin ka doon, tapos sabihin mo, sasaksakin na kita! Wow, ito na! Ganyan ba yon? Putang ina. Parang mga tanga Parang mga tanga. Sabihan lang natin si Trillanes na nagsisinungaling. Kung may ebidensya kayo, picture na nitanggap ni Trillanes, conversation ng amo ninyo na iutos pinunta kay Trillanes, sasakyan at ang lugar, oras at panahon. Kasi makikita nyo yan sa cellphone ninyo, di ba? May tinatawag na yung forensic examination. Katulad kay Gutesa, yung kay Gutesa ang totoo. Kasi bakit? Nasa cellphone lahat pag i-forensic examination sa cellphone yun at nagtugma doon sa testimonya ni Gutesa, patay kayong lahat. Ganun dapat. Yung ginawa nyo, minikos-mikos nyo Hindi pwede mag-picture kasi VIP kami. Potang ina nyo. Paano kayo papaniwalaan yan? Kahit nga sabihin ko, kami nga ni Trillanes, kapitbahay lang kami, inabutan ako ulam. Paano ka nakasiguro? Ito yung ulam mo, adobo. Asan yung picture nyo? Hindi po pwede Bakit? Kasi politician siya, vlogger ako. Putang ina, mga kababayan. Ang bilis gumawa ng kwento. Totoo yan. Ang bilis gumawa ng kwento. Pero pag hanapan kayo ng pruweba, nawawala kayo isa-isa Tingnan nyo. 18 kayo, 6 na lang kayo nakikita dyan. Kaya isa sa rason na pinatawag kayo ng NBI Paano nangyari nagkaroon ng bahay si Trillanes sa Antipolo? At bakit sa Antipolo kayo maghahatid kalayo-layo noon? Bakit hindi sa Caloocan? Nandun yung bahay ni Trillanes Caloocan. Diba? At saka pagkakaalam ko, parang wala atang bahay si Trillanes. Ang alam ko, may bahay dyan, yung Bienan Bienan ba niya? Diba? Bienan ba? May bahay ba sila Trillanes sa Antipolo? Paki-comment nga mga kababayan, kasi pagkakaalam ko wala mga kababayan, meron ba? Paki-comment nga kung may bahay si Trillanes sa Antipolo. Saan ba? Mahabang Parang, Hinulugang Taktak, Rodriguez, saan ba yung Antipolo? Marcos Highway, Sumulong. Di ba? Yun ang tanong ko saan po ba dyan? Kasi mahirap pag magkwento ka. Kahit ako, pwede kong sabihin, si Trillanes, sinatiran ko ng 10 million yan Saan? Sa bahay niya sa sa Bicol Saan sa Bicol? Basta, yung malapit sa Bulkan Mayon. Itanong mo sa ChatGPT, Ken. Sasagutin ka niyan. Ang isasagot ni ChatGPT dyan, yung announce lang din ng mga yung announcement lang din ng mga tawag dito, mga Marines, Town and Country, Exit Village, Executive Village, Town and Country, Executive Village. Yan ba yung malapit sa harap ba niyan McDo? Town and Country ba yan? Executive Village? Tapos, paglabas mo may car wash? Yung sa may Springdale? Sa may Angono, Pueblo yan Pueblo Angono, yung harap? Yan ba yan? Town and Country, Executive Village? Yan ba? Diyan ba ang bahay ni Trillanes? Alam ko yan. Gumagala ako dyan Executive Village, Town and Country, katabi ng Springdale? Or doon malapit kay Bilyar? Sa City of Pines? Saan ba dyan? Or doon sa Bidarte? Di ba may Bidarte na village dyan? Bidarte? Yung Bilyar at Duterte? Kanino pala yung village yung Bidarte? Papuntang Di ba may Bidarte dyan, mga kababayan? Di ba? May Bidarte na village dyan Antipolo mismo. Bidarte. Maraming village dyan. Meron nga Micronesia Asawa niya, taga Antipolo Country Homes. Town and
Yan nga, papuntang, di ba Santa Lucia nasa ano yan, Cainta? Hindi naman Antipolo yun eh. Cainta yung Santa Lucia eh. Papunta yun ng ano, Marikina, harap ng Marikina yun, Itbulaga, di ba? Yung bagong Itbulaga, Barangay Mayamot. Layo naman nun. Bukid na yun eh. Barangay Mayamot, bukid na yun. Diyos ko naman. So yun lang nga mga kababayan, yung ating hindi ko pa narating yung mga lugar na yan, ma'am, yung Mayamot, ano ba? Meron bang lugar na Mayamot? Marcos Highway, Santa Lucia. Oh, pagkakaalam ko, yung Marcos Highway, Santa Lucia, Kogyo, yan. Sumulong, Marikina, yan, magkakadikit yan eh. Oo, kasi marami akong kaibigan dyan. Oo, mga baklang nagbabai-babaihan, yung mga ano-ano. Diba? So yun lang mga kababayan. Kasi gala kasi ako dati sa Marikina. Umaabot pa nga ako ng ano eh. Alam niyo yung may playground dyan na parang Ferris wheel sa may likod ng SM Marikina. Riverbank. Dyan ako lagi gumagala. Nasa side na ng Antipolo yung location. Ganun ba yun? Si biyahe ni Koy alam niya. Ganun ba yun? Maraming bear house dyan. Di ko alam, Sir Celso Pineda. Kogyo, Antipolo. Kogyo, nakapunta ako kasi mga pasyalan dyan, napupuntahan ko na yan eh. Pero yung Antipolo, hindi masyado eh. Diba? Ma'am Pinky MA, taga dito po ako, diba? So, yun lang mga kababayan. Kung meron man, magbigay sila ng picture kasi mahirap kasi yung kwento. Diba? Kung meron mang bahay si Trillanes dyan, magbigay sila ng picture. Diba? Mayamot nga yun. Sana makulong ang mga yan. So yun lang mga kababayan, no, yung ating topic, no, sa mga oras na ito sa Kasoy Farm. Nako, lalo Sir Bien, ano ba yung Kasoy Farm? Hindi ko talaga alam yung mga lugar na yan. Mga Kasoy Farm. Kung may Kasoy, baka may santulan din dyan, ha? Baka may mga santulan dyan. May Kasoy eh. Yeah? Kasi ang pagkakaalam ko, sa Taytay, sa Tanay, yan lang alam ko eh, Binangunan, Baras, kasi yan, pinupuntahan ko yan eh, namamasyal kami dyan, sa Baras, dito sa may Dumsa, yung may mga mini-mina-mina dyan, minahan, napuntahan ko yan eh, malaking minahan dyan sa Antipolo, Ay, nako. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.